Posibleng bawasan ang budget ng Department of Education para sa voucher programs nito. Ito'y matapos lumabas na mayroong nasa 19,000 ghost students o yung mga benepisyaryo ng voucher program ng DepEd na walang mga dokumento. Ibig sabihin, tila non-existent o hindi totoong may mga estudyanteng tumatanggap ng subsidiya mula sa naturang programa. Sa naganap na Senate Committee hearing, sinuri ni Senator Win Gatchalian ang 2016 at 2017 report ng Commission on Audit kung saan nakitang mayroong higit 100 benepisyaryo sa senior high school voucher program na nakalista ng higit sa isang beses sa parehong school year. Nang tanungin kung paano ito nakalusot sa DepEd, ayon kay Gatchalian, patuloy na iniimbestigahan kung sino ang may mali sa pagitan ng Private Education Assistance Committee o PEAC at ng kagawaran. At ang sistema kasi natin dito sa subsidiya, meron tayong tinatawag na dalawang organisasyon. Una yung PEAC, yung Private Education Assistance Council. Ito yung mga nagsasala, nag-filter ng mga dokumento at sila rin nagva-validate. Pagtapos ng validate, ibinibigay sa DepEd at para bayaran ngayon ng DepEd yung mga eskwelahan. Pero dito nagkakaroon ng problema Sino ba talaga ang may kasalanan nito? Yung nagsasala o yung nagbabayad? At ito yung patuloy naming iniimbestigahan. Ayon kay Gatchalian, 40 billion pesos ang inilalaang pondo para sa Educational Service Contracting o ESC at sa voucher program. Para maaksyonan ang isyong ito, ayon sa mambabatas, dapat bawasan ang budget ng 14 na bilyong piso, lalo kung ang nakikinabang-an niya rito ay may kaya at hindi ang may hirap nating kababayan. Bawasan natin yung budget dahil kung ang budget labis-labis at napupunta lang sa mga taong hindi namang kailangan tulungan, bawasan natin ng 14 billion yung budget. Dagdag pa ng senador, dapat ay lalong maghigpit sa pagbibigay ng subsidiya at giit nito, dapat ay sa mga karapat-dapat lamang na estudyante ito ipagkaloob. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino.